Hindi ako Katoliko, pero tulad ng iba, napansin ko ang conclave, isang tradisyon na mahigit 750 taon na sa simbahang Katoliko. Ito ang proseso sa pagpili ng Santo Papa na siyang magiging pinuno ng simbahang Katoliko sa buong mundo. Pinaniniwalaan ng mga Katoliko na ang Santo Papa ang kahalili ni San Pedro na tinuturing nilang unang Santo Papa, obispo ng Roma at kinatawan ni Kristo dito sa lupa. Hindi ko ito ganong binigyang pansin noon, pero ngayong laganap na ito sa social media, napukaw nito ang aking interes. Sa aking pananaw, ito'y mahiwaga at maimpluwensyang bahagi ng kasaysayan. Idagdag pang, ito'y isa sa pinakamatandang tradisyon sa buong mundo na napreserba magpahanggang ngayon, katulad ng monarkiya sa Bretanya. Isa rin itong tradisyon na napakalaking bahagi ng kasaysayan na nasangkot sa maraming masalimuot na pangyayari, kabilang na ang mga lihim na politika, tunggalian sa kapangyarihan, ilang madugong sagupaan tulad ng mga digmaan noong Crusades at panahon ng Renaissance, at mga iskandalo sa paglipas ng mga siglo. Ang conclave ngayong taon ang unang conclave na malawak na nasubaybayan sa social media dahil sa pag-usbong ng mga online platforms. Noon, mga pahayagan lang ang nag-uulat tungkol dito. Ang unang formal na conclave ay nangyari mga 750 taon na ang nakalilipas. Pero ang pagsasama-sama ng mga kardinal para pumili ng Santo Papa ay nagsimula pa noong ika-4 na siglo. Noong panahong iyon, madalas tumatagal ang eleksyon at umaabot pa nga ng taon dahil sa mga tunggalian ng mga kardinal. Kaya noong 1274, sa ikalawang council ng Lyon, inutos na magkulong sa isang lugar ang mga kardinal. Tinawag itong conclave o may susi o nakapinid sa Tagalog. Ginawa ito para mapabilis ang desisyon sa pagpili ng Santo Papa at para maiwasan ang mga istorbo mula sa labas. Sa paglipas ng panahon, naging formal ang mga patakaran. Ginamit ang secret ballots at kailangan ng 2/3 na boto para manalo. Sa buong kasaysayan ng simbahang Katoliko, nagkaroon na ng 266 na Santo Papa, kabilang na si Pope Leo XIV, ang pinakabagong halal na pinuno. Siya rin ang unang Amerikanong Santo Papa, isang bagay na hindi inaasahan ng nakararami dahil wala ninuman ang nakaisip na magkakaroon kailanman ng Santo Papa mula sa Estados Unidos. Iyon ay dahil napakalaki na ng kapangyarihan at yaman na taglay ng Estados Unidos. Hindi maaring idagdag pa ang impluensya ng simbahang Katoliko sa kapangyarihan nito. Karamihan ng mga Santo Papa ay mga Italiano o mga Europeo. Nagbago ito nang mahalal si Pope Francis noong 2013, isang Argentinian mula sa Timog Amerika. At noong May 8, 2025, sa unang pagkakataon ay nahalal nga ang isang Santo Papa mula sa Hilagang Amerika. Sa naganap na eleksyon noong May 8, 2025, 133 kardinal ang bumoto at kinailangan ng 89 na boto para manalo. Hindi pinapayagan ng mga kamera sa loob ng Sistine Chapel, kaya ang mga tao sa labas ay tumitingin sa usok mula sa chimnea para malaman kung may bago na nga bang Santo Papa. Sa unang araw ng conclave, itim na usok ang lumabas. Ibig sabihin, wala pang napili. Ngunit sa ikalawang araw, puting usok ang lumabas. Ibig sabihin, may bagong Santo Papa na. Isang oras pagkatapos ng paglabas ng puting usok, lumabas ang Kardinal Protodicon sa balkonahe ng Basilika ni San Pedro at sinabi ang kilalang Latin na Habemus Papam, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay may bagong Santo Papa na tayo. Sa wakas,
Lumabas si Pope Leo XIV na nakasuot ng pulang tradisyonal na damit ng Santo Papa. Siya ay si Cardinal Robert Francis Prevost na ipinanganak at lumaki sa Chicago, Illinois, United States. Pinili niya ang pangalang Pope Leo XIV bilang pag-alala kay Pope Leo XIII, isa sa mga pinakamaimpluwensyang Santo Papa sa kasaysayan. Si Pope Leo XIII ay naging Santo Papa noong panahong umuusbong ang industrialismo at modernismo. Siya ang sumulat ng Rerum Novarum, isang mahalagang dokumento tungkol sa mga karapatan at dignidad ng mga manggagawa. Tinuligsan nito ang sobra-sobrang kapitalismo at sosyalismo at itinaguyod ang makatarungang lipunan na naayon sa Kristiyanong aral. Dahil dito, maraming Katoliko ang umaasa na tulad ni Pope Leo XIII, si Pope Leo XIV ay magsusulong ng kapayapaan, karapatang pantao, katarungang panlipunan at pagkakaisa sa gitna ng mga magkakaibang grupo ng Katoliko sa buong mundo. Siya ay 69 taong gulang at malalim ang edukasyon sa mga aral ng simbahan. May degree siya sa matematika at doctorate sa batas kanonika. Marunong siya ng Ingles, Espanyol, Portuguese, Pranses at Italiano at kaya rin niyang bumasa ng Latin at Aleman. Kasapi siya sa order ng mga Agustiniano na sumusunod sa mga turo ni San Agustin tungkol sa pag-ibig, pagkakaisa, komunidad, edukasyon at pagpapalaganap ng pananampalataya. Maraming Agustiniano ang mga guro at misyonaryo at siya may nagturo rin sa Estados Unidos at naglingkod sa Peru bilang misyonaryo, obispo at pinuno ng mga Agustiniano ng 2 dekada. Hanggang sa tinawag siya ni Pope Francis sa Roma para maging prefekto ng dikasteryo para sa mga obispo na namamahala sa pagpili ng mga obispo sa buong mundo. Noong 2023, siya'y naging isang kardinal. Ayon sa mga panayam sa kanyang mga kapatid, mula pagkabata ay alam na ni Pope Leo XIV ang tatahakin niyang landas. 5 taong gulang pa lamang siya, naglalaro na siya bilang pari gamit ang ironing board ng kanyang ina. Tinatakpan niya ito ng puting tela at ginagawang altar sa kanya tinatawag ang kanyang pamilya sa misa. Makikitang nasa dugo niya ang pagiging pari dahil mga Katoliko rin ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay isang librarian at ang kanyang ama ay guro sa Katolikong paaralan. Siya at ang kanyang mga kapatid ay nag-aral sa mga Katolikong paaralan mula pagkabata hanggang kolehiyo at nag-aral din siya ng batas kanonika sa Roma. Ang kuya niya ay punong guro sa isang Katolikong paaralan at masigasig ding Katoliko. Ngayon, hinihintay ng buong mundo kung paano niya pamumunuan at kung paano niya isusulong ang pagkakaisa sa pagitan ng mga 1.4 bilyong Katoliko sa panahon ng digmaan, paghihirap at politikal na hidwaan. Bago maging Santo Papa, kilala si Pope Leo XIV bilang tagapagtanggol ng pro-life at nagtataguyod ng respeto at dignidad para sa mga mahihirap at mga imigrante.